Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. We're breaking our silence. It's time for us to address things. Ngayon, hindi tayo palaban. Ito na po yung huling beses na makikita niyo yung G22. Salmong tugunan. Yes. Paano kapag akala mo magiging kayo na, pero biglang may hinard launch siya? Parang isa sa kanila ata yun. Tugon? Santa Jolens, tulungan tulungan mo po kami. Okay, another AWKP debut today! Yes! Ang ating guest ngayon ay, actually matagal na natin silang pinupush na mag-guest, pero hindi lang nagtutugma ang schedule. Pero at least ngayon, Napagbigyan. naipush ng corners to. Ang hirap kasi ng schedule Totoo. na magkatugma. So ngayon, magbibigay sila ng advice sa ating letter. Actually, yung letter natin, parang 2 years ago or 3 years ago, yung usual na mga letters na natatanggap natin na Santa Jolens, tungkol sa best friend. Ngayon, parang ang dami ng situationship. Naalala mo yung sa The Ones? Situationship din yun. Feeling ko dahil kay Yani. Ay, sorry. Kinakabahan nga ako, baka naulit yung letter eh. Mamaya tatanungin natin ang ating guest. Kung anong take nila sa mga Tsaka kung situationship. nagka-situationship na sila. Mag-hi muna tayo sa ating live audience. Yes! Grabe, 655,000 sila ngayon dito. Nagkaso sila dito. Sobrang dami. So, Jen Ad, mag-ingay. Jen Ad. Okay. Ay, ang daming walang budget. Lower box. Ano ba tawag dito? VIP. VIP. Sorry. Kaya pala di sila sumigaw. Hindi kami yun, no? Tapos sa Zoom, ilan tayo? 31,000. Roughly 956.5. Yes. If our math is correct, yeah. Marami Kaya lang. nandito kami sa Basta Wala, hindi kasi kaya sa Philippine Arena. Nag-throw na namin ang seating capacity ng Philippine Arena. Kasi yung guest natin ngayon, tatanungin natin kung kailan yung album nila. At meron silang latest single. Kaya ba hindi nyo pa na-release kasi hindi pa kayo tapos magsulat? Kasi di ba kayo magsusulat, di ba? Yun pala. Nautusan ba? May mga siguro ng 3 kanta na. Oo. Pero yung iba pa hindi pa siya nare-record. Hangga. I'm sure by September, sila. Kami rin naman pala yung dahilan. So ganito, papakilala muna tayo. Tapos saka natin iaano yung letter. O, ikaw muna. Okay. Ako si JP at huwag kayong nagpapaloko sa social media. Hindi nyo kailangan mag-hard launch or soft launch ng kung anik-anik. Actually, para talaga kay Yani yun. Naniniwala ka doon, Yani? Hindi ka naniniwalang dapat i-hard launch? Depende. Bakit ako? Tapos na yun. Sorry. Wala ka palang mic. Sige. Uy, hindi. Pero andito si Nakyo. Ang hard launch ng taon. Ha? Ay, nagpan. Nagpan yung camera. Sige. Okay. Ako si Tonette at siguro pag pogi, pwede yung hard launch. Hala! Pag hindi kayo na hard launch, para mag-isip ka kasi. Oh, shit. Pag alam mo, gets ko naman, syempre pag yung stable na kayo, ganyan. Pero nagigets ko yung mga nagtatampo, bakit hindi na hard launch? Parang, why? Di ba mag-isip Ang ka rin lungkot minsan? nun, shit. Pag kamay-kamay lang, ganun. Likod-likod lang. Or low-key ko na. Loki, kunwari. Or yung ginagalaw yung... Tapos para blurred. Okay, our debuting artist. Ready, aim, shoot. We are G22. I am Jazz. If you're in a situationship, they just don't want commitment and they're trying to get the benefits of relationships, so wag na lang. True. So it's not Benefits, really... mga Not for me. SSS, ganyan. What's SSS? Yung social Okay, seryoso ako. not your humor. Top crowd today. Kuha ko na. Warm up lang to. Yes. I am Alfea and wag ka nang umasa, sis. Wag ka na lang umasa kung nasa ganyan ka. Tinapos na agad. Nagbinigyan na ng advice. At least to summarize. Hello, I'm AJ. At hindi porket ghost month, may excuse ka para mang ghost sa dahil may hinard launch ka na. Siya yung letter sender. Siya yung letter sender. Parang nalaman
na niya. Nabuhat siya eh. Kaya pala kanina nasa labas, umiyak siya. Ano? Kaya matagal kami bago pumasok. Okay lang yan, AJ. Yan ano. Dama ko eh. Kaya ka lang puti. Ako nakaputi ngayon. Kasi talagang, At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Jolens, tulungan mo po kami. Powered by I Am Rental. Yes. Chika muna natin kung ano yung Santa Jolens. So, meron kaming Google form sa Facebook group namin na pwede kayo mag-send ng letters ng mga problema nyo. Tapos, may inassign kami mga Santa. Yes. So, si Santa Yani nandito for school. Si Santo Atom for burnout, work. Si Santa Angge for sex. And si Santa Jolens for love. Yes. So, ang naatasan sa inyo ay pag-ibig. Yes. So, ito ang ating letter for today. Galing to kay Virgo versus toe-faced sign. Ba? So, anong toe-faced sign? Gemini. Baka ano to? Typo. Two-faced sign to. Gemini. Ano yung Virgo? Virgo me versus two-faced sign. Virgo versus Anong zodiac signs niya? Gemini ako. Ay, siya yun. Ako talaga yun. Sorry Talaga yun. Kaya pala. Sorry, Jess. Sorry Para prepared yung answer ko. Ikaw, Alfea, anong ano? Virgo. Tapos, si AJ. Ay, Leo season ngayon! Yes, at akin. Pero alam niyo ba na bukod dun sa sun sign, merong moon, tas merong rising? Yes. Alam niyo yung moon nyo, tsaka rising nyo? Rising lang alam ko. Rising. Hindi ko po alam. Rice lang alam ko. Galing! Ano yung rising mo? Ako, Virgo rising ako. Virgo rising. Aries. Aries rising. Ano ba yung rising? Jasmine rice. Wala. Jasmine Basmati rice. Ano nga yung rising, JP? Parang kung ano yung pinoproject mo na personality. Ang moon. Yung moon ay yung paano ka mag-process ng emotions. Thank you, Madam Jaime. Si Tonet ay Aries Sun, Aries Moon. Yes, pero Taurus rising ba ako? Or Pisces? Hindi ko alam, Ting. Somewhere there. Ikaw, ano ka ba? Taurus Sun, Aquarius Rising. So, quirky-quirky, ganyan. Ganun na Aquarius? Oo. Ba't pag quirky ganun? Dora! Tapos, Sagittarius Moon. what's Sagittarius? Mga adventurous, ganyan. Okay, sige, go. This is the letter. Dear Direx and AJ, Alfe, and Jazz of G22. Taurus. Nag-audition niya. Listener ako ng AWKP since 2023. Feeling ko wala akong makausap during my moving on era, then I found AWKP and feeling ko nagkaroon ako ng new friends while listening kina Direk JP and Tonet together with the guests. So nag-stop ako makinig. Ito nagigigil ako sa start. Pinuri muna tayo. So nag-stop akong makinig around mid-2024 to Feb 2025 kasi may nakilala ako. Kung sino man Oo. yan. Maraming ganyan eh. Yung kunwari sa friendship group, yung kapag nagka-jowa, biglang mawawala. Babalik na lang pag may problema. Parang pag kailangan ko ng nag-break. kaibigan. Kalimutan. Anong gagawin ko? Breakan mo na yun. Okay, makikipag-break out. Tapos para babalik, sis kami na ulit. Sis kami na ulit, mawawala ulit. Kasi may nakilala ako. Hindi kami nagkaroon ng label. In short, situationship. This shit po. Magalang pa rin. May po. Diba? Kaya po nagbabalik ako as a ka-eme kasi broken na ulit ako. Ha, hindi nakatawa. Ikaw natuwa. Babalik lang po may problema. May mga ganun ba sa inyo? Naman, sa friend group. Pero hindi I think pakilala natin. Hindi, okay lang kahit isa sa inyo. Sira na to. September pa naman, sabihin na lang namin kapag wala nang G20. Dahil nagsiraan. We had situationship for almost 6 months. Usually yung situationship parang ganyan, no? 4 to 6 months. Talaga ba? Hindi ko alam eh. Tama ba? Yes, diba? Tama yan eh. Yung mga situationship usually 4 to 6 months. Tapos parang nagkakaano na. Tapos naliligalan na. Oo. Honeymoon period yung 4 to 6 months. Tapos after 6 months, parang pwede ka nang hiwalayan. Charing. Pero may kilala ako situationship 2 years, Sino tong kilala mo na to, AJ? Sino to? Sino tong kilala mo na to, AJ? May kilala akong 2 years na ng situation. Ay, pareho yun. Isa lang ata yung kilala nyo. Kilala mo rin ba yun, Jack?
Parang kilala ko din. There's situationships kasi that just stay situationships. They don't wanna put like labels. Duwag. Ang dami feelings. Galit siya. Okay, o sige. So we talk to each other like every day. Travel, staycation, as in lahat ng mga ginagawa ng mga magjowa, ginagawa namin, alam nyo na yon. Then, no, hindi namin alam. Ano yun? Iba-iba tayo ng ano. Nagsusubuan ba kayo? Nang Ng ice cream? Nagkakainan ba kayo? sinigang. Then, this January, medyo na-realize ko lang na bakit walang nangyayari. Na baka wala na talaga tong pag-asa and magsistay na lang talaga to as situationship. Na hindi ako ka-pursue. So, I decided to stop this nonsense relationship. Toroy, tapong-tapangan. Nonsense. Wait, so May nag-start, tapos January, biglang walang nangyayari. Yes, dun siya nag-ano. So, feeling ko ano to, yung habang nagpuputukan, fireworks, Hindi siya binati. New ng start, Happy New ganun, Year. oo. Or naghihintay siya na masendan ng Spotify playlist. Tapos walang dumating. Ganun na ngayon, no? Yung Spotify playlist. Dati kasi, di ba yung mga mixtape? Na hindi naman dati mixtape yung tawag, aminin mo. Mix Mixtape. CD. Anong tawag sa atin? Hindi mixtape tawag sa atin. Tama ba? Paburn ng CD. Paburn ng CD. Alam mo, naging business ko rin yan. Naging business ko yan, ma. Tapos may design kapag sa akin galing. Anyway, so I decided to stop this nonsense relationship. Ginost ko po siya. Tapos naka all caps to. Like, come on mga direk, kasalanan niya kasi, bakit hanggang ganun lang kami? Okay. Alam na niya mapapagalitan siya eh. So, I decided to stop it by ghosting him po. Meron tong balik. Siya yung ng ghost, diba? Tinama mamaya. Di ko naman blinock, pero I removed him all over my social media. Just for me to stop visiting his profiles every minute. So, hindi naman masyadong effective kasi si siya, biglang nag-decide mag-public account ang account niya. So, nakikita ko mga stories niya through an Insta Anon website. Hindi ako Insta natutuwa. website. So, gumawa siya ng extra account para hindi Pero malaman na sabi siya niya, yung nag-review. Insta Anon website. So, ibig sabihin may pinupuntahan. Ano yung Insta Anon website? May website na pag pumunta ka doon, di nila makikita ikaw yun. Anong purpose ng pag-block? Hindi niya nga blinak daw. Nag-public pero hindi niya blinak. In-unfollow niya lang. Sinisisi Hindi niya ngayon yung blinak, lalaki kasi oo. nag-public. Siyempre, gusto niya hindi mahalata na ini-stalk siya. Tapos nagalit siya kasi nag-public yung lalaki. Ito, sabi niya, tip sa mga stalker dyan. So, meron ganun. So, Sinustok niya pa rin. Eh, so bakit pa just rin. din, ba't niya in-unfollow? Tapos nagsastalk din pala. Siya na yun. hindi, para hindi mahalata, hindi makita na ikaw yung nag-see. Oo. Right. Pero gusto niya pa rin makita. Pero sana pinanindigan niya yung desisyon niya sa pag-unfollow. Mamaya pa yung ano. Parang nararamdaman niya Galit na siya. I think mapupunan niya yung isang kanta mamaya. So, ayun po, around this month, biglang may nakita ako na sana hindi ko na lang ginawa. Meron siyang Hinard launch. Parang Si deserve. OA. Parang wala ka makukuha kakampi dito, ma. Okay, wait. Deserve yun. Akala ko naman, yung opening mo kanina, nagde-date sila tapos biglang may Hinard launch. Sorry. Kasalanan mo to, Nicky. Ganun ba yung naisip nyo? Nagde-date sila Oo. tapos Shit, sorry if it did not meet your expectations. Ito lang to. Medyo napaisip lang po ako. Kaya niya pala gawin yun. Bakit hindi niya nagawa sa akin? Bakit pag sa akin patago? Tapos kaya niya pala mag-hard launch sa iba. Though hindi po ako nagka-crash out. Parang nag-breakdown. Very Quirky! the visual of the group. Quirky din ako. Paano? Literal na visual. Pero napapaisip lang talaga ako, parang ngayon, kung bakit pag sa akin, walang ganon. Feeling ko mga direct, kailangan ko umiyak, kailangan ko mag-breakdown, pero hindi ako naiiyak. Hindi ko alam kung paano ko ba ilalabas yung I think dapat kong nararamdaman sa feeling na hindi ko nararamdaman at the moment. Gets nyo ba direct? Hindi. Ano daw? Ano daw? Sorry. Naiiyak niya siya, ilabas, no? pero hindi siya maiyak. Hindi ko alam kung paano ko ba ilalabas yung I think dapat kong nararamdaman sa feeling na hindi ko nararamdaman at the moment. Maybe yun yung way niya eh. Oh, meron siyang ine-expect na dapat emotion niya, pero hindi yun yung reaction niya. So, ang tanong ko, okay lang bang maging kalmado sa ganitong times or may problema sa... Akala ko magde-Jessica Soka. Kasama ang aming team. Diba? Ang aming team! Kaya ang aming team. So, ang tanong ko,
Okay lang bang maging kalmado sa mga ganitong times? Or may problema ba sa akin na hindi ako nagka-crash out? Kahit nalaman ko na may iba na yung taong gusto ko. Thanks mga Direk and G22. Sorry, ginagawa ko kayong rebound every time broken-hearted ako. Hehe. Di nakakatawa. Mga ilang beses na nasabi. Kaya wala kang mahanap na kakampi dito. Deserve. So yung concern niya, ang problema niya ay hindi siya naiiyak. Oo, hindi parang wala siya masyadong problema na merong hinard launch. More on sa sarili niya na Yeah. bakit parang Hindi siya kulang yung nagbe-break na-feel ko. Parang hindi siya nag-hit ng rock bottom. Ayaw mo no? Pero kasi napagdaanan niya na eh. Nung nag-ginost niya na eh, di ba? Yun na yung time na parang umiyak na siya talaga eh. Iba-iba tayo mag-respond sa mga ganyan. And I think it means that you weren't really super in love with this person kaya you can still love another better. You're not really heartbroken over this. Kaya mo pa i-love ng totoo na that will treat you well. And that will hard launch you. So, di ba may mga times na parang kayo pa, or hindi naman di sila, pero kayo pa, pero parang in a way, binibreak mo na sa utak mo. So Sila? Yung hinard launch niya, Hindi, I mean, parang kayo pa, tapos sa utak mo binibreak mo na dahil ang dami mong kino-consider. Para lang ma-justify kung bakit i-break mo yung taong. So parang in a way, it applies here na parang na-justify niya na kasi na bakit niya ginost or something. Tapos yung mga tao naman, di naman kailangan pare-pareho na pag nakipag-break, iiyak eh. Baka iba lang yung mismong Pag-process niya. pag-process mo. Which is yung pag-process mo, is yung pag-stalk sa ex mo. And pagsulat dyan. Oo, and pagsulat dito. oo. Ito yung coping niya. Oo. Parang naalala ko yung The Holiday. Napanood niyo ba yun? Yung Kate Winslet, Cameron Diaz. Kasi yung yung kwento ni Cameron Diaz, nag-cheat sa kanya yung fiancé ba niya or boyfriend. Tapos, nung nakipag-break siya, hindi siya naiiyak. So, sinusubukan niya maiyak, ganyan. Tapos, hindi siya maiyak-iyak. Tapos, naiyak lang siya nung na-in-love na siya kay Jude Law. So, wag kailangan mo ulit ma-inlove sa iba. Or feeling ko, darating lang yung moment na yun na parang hindi niya ina-expect. Biglang darating yung emotion na, Pero nung umiyak siya, hindi dahil kay Jude Law. ay, hindi, parang naiyak siya nun kasi parang tinatakasan na ata niya yung Emotions niya. yung emotions. Ato, feeling ko naman, ego kasi yung na-hurt sa kanya, kaya siya na-hurt. Pas ego, hindi love. Feeling ko hindi love. Kasi parang kung love, hindi ganyan yung reaction niya. Parang ano pa siya eh, hindi siya broken yung pagkakasulat. Parang nung nakita niya yung hinard launch, kasi yun kapag galit na galit ka, lalaitin mo yung hinard launch. Di ba ganun yun? Ganon si Tanet. Ay, hindi lang ako yun, di ka ganon. Yes! Screenshot mo, send mo sa group mo, di ba? Tsaka. Tapos syempre yung mga friends mo, supportive sa'yo. Supportive. Oo nga. Mas maganda. Pretty ka dyan. Mukhang hindi matalino. Feeling ko, kapag ego kasing nasaktan, medyo mas matagal siya. Oh. Na parang ba, ay, bakit ako hindi in hard launch? Tapos parang kailangan niya ma-realize yun na hindi yung heart mo yung nasasaktan, pero yung ego. Kasi nung ginost niya, doon pa lang feeling ko wala na yung feelings niya towards the person. Na-decide na siya eh. True. Parang siguro inisip niya, siya yung nang-ghost, so dapat siya yung mauunang magkaroon ng jowa. Or may hard launch, pero naunahan siya. Nung hindi na nga siya hinard launch, wala pa rin siyang jowa. Parang kasi ginawa siyang back burner na parang option lang. Yung kumbaga ba na Kumbaga ba? Buwan ng wika eh. Tama. Tagalog tayo. Oh. Sige nga, Sa sabihin mo nga yan ng pagkatapos. alibata. ang daming problema. Kaya nga, back burner na parang in a way na kaya siya hindi hina-hard launch kasi may options yung lalaki. Eh. Parang isa lang siya, one of the options lang siya pero hindi siya yung top priority. So, pag hindi nag-work tong top priority, at least nandyan siya. Yeah, so parang in a way, reserve ka. Diba? Sad. So, parang Kumusta ka ba? Spare tire. Kumusta ka ba, AJ? Hindi ko pa nararamdaman yung kagrupo ko. May pinagdadaanan ka ba? masakit maging back burner. Kaya, Ay, oo nga natanggal. Ayan! Baklo, Sobrang natanggal. galit. Galit siya. Ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Pag-usapan natin yan. Huwag mo ibabato yung mic ah. Yeah, parang he was keeping her around until he found the one. Yeah. Parang spare tire. ganun. Spare time. Yeah. Pero, Bakit back burner yung term? Ewan ko sa kanya. KJ. hindi yun talaga yung term Tanong ngayon niya ng mga yun. ano eh. Ngayon yung term ng mga kabataan. Gen Z. Sinulatan pa nga yan ni Nicki. Oo. Nicki Minaj. Grabe ka na, Nicki Minaj. Tapos nakarap na. pero kayo, naranasan
iwasan nyo nang mapunta sa situationship? I don't let myself be in that situation. Yung totoo. Talking stage, yeah. Kasi may mga ganun talaga. If a person doesn't like you as much, they will not pursue you. Doon mo talaga malalaman. Ako din, I want to know your intentions from the get-go. Like, first date pa lang, are Ask you, na. like, what's your intentions? Friendship, or you're interested? And then, I set what I want agad. Non-negotiables, boundaries, para hindi aabot ng situation na ganyan. From the get-go, alam mo na I won't accept this. Ganda. Pero siguro kasi, kaya yung ganun kasi pretty nila eh. Sabihin natin, parang pag di ka masyadong pretty, parang, these are my boundaries. Tapos sabi niya, di wag. Magaling siya, wait lang, hindi. Pwede ko namang anahin to. Kaya ko naman adjust. Pero totoo, sa start pa lang. Paano ginagawa yun? Sorry, ang tagal. Kasi malalaman mo kaagad kung ano intention eh. Tsaka tatanungin mo talaga ng, syempre, timing mo, pero tatanungin mo ng diretsahan. Oo. Tapos kung may utal-utal, run sis, run. Tsaka mag-drop ka ng hints na na hindi, ayaw mo ng ganun. Saan yan? First date, second date, third date? First date. First First date agad. Yes, Oh my God. Di ba talaga pag pretty? Ang ganda na parang, hello, ako si si John. So, ito yung mga boundaries ko. Wala ka kilala. Ito muna yung boundaries ko bago mo ko makilala. Parang sige, upo ka muna. So, ito yung mga boundaries ko. Ganito. Hindi tayo magiging order mo? situationship. Ganito. So, Ganda. Pero hindi nga, first date nga. opo. So, meron kayong mga first date Galing na biglang nun. na parang hindi na nasundan kasi hindi pasok sa boundaries or sa standards, ganyan. Meron. Ay, napangiti si Alfeo. Meron. Parang, huwag mo na ituloy kung... Hindi ba yung topic eh? Hindi, I mean, wag mo na ituloy yung date or yung someone kung... Hindi ko ma-describe eh. Lukso ng dugo ba? Pag naramdaman mo na yun. Paano pag minsan meron ka namang mga type na ayaw mo namang jowain? Parang gusto mo lang... Gusto mo na lang pampalipas oras. Hindi naman. Parang hindi naman kasi lahat ng i-date mo, Jojowain mo. jojowain mo. Minsan gusto mo lang, gusto mo lang siya. Paano yun pag... Pero ang gastos nun, te. Hindi ko ba magbabayad? Curious lang talaga ako. Kasi kunyari, hindi ba nakaka-off naman yun na, ano lang naman tayo, getting to know pa lang bakit may boundaries agad. I get that perspective. But for me personally, ganyan po ako. Kaya I didn't date for a very long time. Because I wanted to wait for the right time until I know this time I'm interested. But I totally get that perspective. And pwede din yun naman. Everybody's different. Tsaka malamang may nangyari din na na sinabi nilang may guys na kunyari sasabihin nila, okay, I'm here for the long haul, pero di pala totoo. Paano nyo nalalaman na? Na fake. Hindi mo kasi, hindi mo maipagkakaila talaga yung... Siguro hindi sa first date, pero first date. makikita at makikita. Hindi mo talaga mapipeke yung mga ganyong bagay. At makikita mo talaga. At may girl's instincts eh. Parang... May kutob tayo. May Ano kutob yung gut eh. feel? Oo, gut Tama. feeling. Ganyan din naman sa friendship. You don't know if it's gonna last a very long time, but you're gonna really dedicate to it and cherish it and nourish it. And ganyan din sa relationship. So, sa inyo naman kung you wanna take that risk and build that trust, but you still have that first evaluation kung worth it ba talaga sila to take the risk. Saka mas masarap kaya yung slow burn. Kasi sa back burner. Gano'n kasarap? Pansin ko mahilig si AJ sa burn. Lahat nag-burn ka ba, be? Paano slow burn? Kumbaga Her love is on fire! Kasi yung slow burn, parang siyang, aanuhin mo muna eh. Parang hindi agad relasyon ang hanap mo sa isang tao. Mamumuo siya through friendship, through companionship. Yes. At Mabuo siya through friendship. At wala ka kung ine-expect sa taong yon. Yes. Kumbaga, you just wanna build relationship through trust and friendship. And then, that's when mas marirealize yun na, oh my God, nakikita mo na siya romantically. Kasi Parang, mas nakikilala mo na siya as a person. Mas nakilala mo muna siya kung paano siya nang wala mo ng romantic. Oo. Para mas makikita mo kung sino talaga siya. That's very Ganda. nice. Ganun yung kay JP yun. Umabot na 7 years. Umabot na 7 years yung friendship. 7 years lang ba? 9. Okay na yung tao. Nagawa na nga ng pelikula, okay na
na yun. Kasi may resurgence ang I'm drunk, I love you tuwing may graduation. Feeling ko ipapatigil ko na yung mga graduation sa mga... Wala nang ka-graduate simula ngayong taon. Ang question ko, gaano kahirap mag-date ngayong nasa G22 kayo compared to dati? Meron ba ang tawag doon, 'di ba sa mga Love sa mga band? group love band? May Actually, ganun wala ba? kaming ganun. From simula pa lang. Ay, meron daw, hindi kayo nasabihan? Sumusuway lang kami. Wala doon, wala nakalagay sa utak. Di ba wala? Oo, Pinord siya. Sabi niya, after daw nito, meron na. Oo, meron. After ng podcast na to, meron. May question ako, bakit wala? Basta mag-training. Actually, nung training days, bawal talaga. Kasi kailangan mo talaga mag-focus. Focus dun sa training. You're so young. Oo. Ilan taon kayo nag-start? 16, 17, 18. 16, 17, 18. Tapos nung nag-debut na kami, ang sabi lang namin na, priority lang namin. Actually, matagal namin sinasabi na parang, kasama sa pag-grow up yung ganyan eh. Kasama yan sa kwento ng buhay natin lahat. Hindi mo siya Hindi mo maiiwasan. Pero as long as hindi mo pinapabayaan yung responsibilidad mo sa grupo Yung at sa work, yung work ethic mo, gano'n. Pero kasi minsan nakakagawa ng magandang kanta pag nakaka-experience. Oo. You're gonna say that also? So, kasama part of life siya. So, hindi mo talaga siya maiiwasan. So, simula nung nag-debut kayo, ilan na yung mga naging first date ninyo? Nagbibilang ka si AJ. Hindi, wala akong nakukulong. Meron nga ako nakwento, hindi ko alam date na pala yun. Bakit? Di ba kasi talaga ako alam sa mga date na yan. Kasi NBSB kasi ako. So hindi ko talaga alam na, date pala to. Kala ko fun lang. Parang bonding, ganun. Tapos Pero kayong dalawa lang. kinuwento ko sa kanila. Tapos, girl. Ano nangyari? Ayun, hindi na naulit. Hindi na naulit kasi parang kala ko na Ang alam niya ko sa friend-friend. Friend lang. Oh. Pero friend ko pa rin naman hanggang ngayon. Pero medyo ngayon may boundaries na kasi nung nalaman ko na Para sa kanya date yun. Para sa'yo hindi. Hala, Ano bang so ginawa umasa. niyo? Walang talaga yung parang... init ng upuan. Nag-kiss kayo? Hindi talaga direct. Oh, hindi nag-kiss. Hindi nag-kiss. Hindi nag-kiss. So, nag-dinner lang. Nag-dinner. Oo, pero ito, alam mo yung mga nagpaparinig nung mga konting phrases, tas ako dead man lang ako. Tas sa mga sinasabi niya parang, Wala, kinikilig ka. pwede na ako Kinikilig siya. Oo. Hindi talaga. Hindi talaga. Parang kinikilabutan siya. Tumataas yung balahibo ko. Ala, oo nga, oh. For example, picture ganyan, not candid. Sasabihin, pwede nang maging IG boy for you. Tapos kuya ako, dead man na lang ako na parang, ang ganda ng love it! Hindi mo masabi kung ano kasi malalaman. Oo, malalaman ka agad eh. So, Ang ganda ng ano na mga lang. ganun bagay, mga papatsutsada na mga ganung phrases, pabitaw na mga ganun na alam ko na, wait, May something. may something. So, Bakit niya naisip na date, tas for you hindi? hindi siya nasabi talaga na gano'n na parang Parang date. maraming alam si... Parang madami siyang alam. Baka Si ikaw, Jazz. baka ikaw na lang yung umalis. Ayoko na magkwento kasi ang hirap talaga ikwento niyan. Kaso nga pag kinuwento namin, buo. Ay, nako. Nakakaba... Nandito, no? Oo. Mainit? Mainit. Yung mababaskil ako. So parang ang nangyari, hindi na natuloy kasi nga for you, hindi siya date. Hindi Yes. kayo same page. No, hindi kami same page. As in, hindi mo siya type. Hindi siya pogi. Hindi ko masasabi. Hindi niya sinagot. Hindi niya type, Hindi pero niya type, pogi. oo. Wait lang. Ano nga yun? Hindi di ba nagda-date din? Nagda-date din naman ko. Ayan na, nakatitig na sila sa amin. Parang palapit kayo ng palapit dito. Oo nga eh. Parang kanina na Nandun kayo eh. Pero hindi, curious nga ako kasi 'di ba kapag idol ka, 'di ba? Ang hirap mag-date nun, parang kahit may gusto ka. Paano kung yung gusto mo, hindi pwedeng ilabas kahit wala namang love band. Hirap. Piliin mo kasi yung privacy na lang. Minsan kasi parang ang saya na parang meron kang, parang kayong dalawa lang, meron kang kinikip na. Ay, hirap kasi pag maraming nakamata. Correct. Yun yung eh. Which is hindi mo maiiwasan dito. So siguro nagde-date sila sa ilalim ng kotse? Sa kayo nagde-date? Paano nga yun sa kayo nagde-date? Para hindi kayo masyado mapansin. Bakit? Nahiwagaan talaga ako sa ano.
Pagpasensya niyo si Tonet kasi last time nakipag-date ni Tonet ay 19. Parang pareho lang yun kapag may love team. Nasa love Yes. team ka. Tapos may iba kang gusto na hindi yung love team mo. Paano kayo magde-date? Hindi kayo magdi-date. Parang wala problema. Parang ganun kadali. Pero yun. At least walang love band. Tsaka ano yun, malaki yung maitutulong na i-experience nyo siya while being creative. Yes. Diba? Habang nagpe-perform. Kasi lalo na kayo yung nagsusulat nga ng mga kanta ninyo, di ba? Galing! Winner! Ganda nun. Paano kayo nagsusulat? As in, kayong tatlo in one song or one person, one May song? mga song na kaming tatlo, tapos may mga song na individually, and then the group will sing it. Ganun. Parang Sing ipinapasa namin siya kay Cornerstone, tas titingnan nila kung magugustuhan nila. If nagustuhan nila, then doon na namin tatlo gagawin as a group. Kaya may kanta si Fea, may kanta si Jazz, may kanta ako. Papasa lang siya na ipapasa hanggang sa may magustuhan yung mga boss. May maraming songs na sinabi na pang good for solo, ganyan. Pero meron din namang mga pumapasa for a group. Paro, ang galing. So nakakailan na kayo na nasusulat? Actually, madaming nasusulat. Iniintay na lang natin matapos lahat. So September, no? September 1 dapat. Nasubmit na. Nasubmit na. Oo, nasa aggregator. Yes. Tsaka okay yung nagsusulat sila, pero meron pa ring ibang tao na nagsasabi kung go or hindi. Yes. Kasi minsan nakala Important natin, yun. iba pag kunyari sobrang emotional natin, tapos susulat natin, syempre, feeling natin super okay na. Yung Pero, pinakamaganda. oo. Yung Cornerstone, madami na silang nagawang mga albums, mga na-produce na mga kanta. So, alam nila yung standards ng ano ba yung magiging hit, ano ba yung pwedeng second single. Hindi masakit or mahirap yun kapag sinasabi na, this is okay, but maybe not for release. Hindi naman siya masakit, pero paano ba feel? Parang based from experience, parang gustong-gusto ko siya para sa group. Parang gusto ko siya i-release namin. Pero since nga meron silang parang ibang perspective, lalo na sila, nagsisimula lang kami sa industriya, tapos matagal na sila sa industriya. So, mas may kaalaman sila sa mga ganung bagay. Hindi naman ako na-hurt. More on like, It's a pa new naman learning siya. experience. Yes. So, parang ang gagawin ko na lang, gawa na lang ako ng kung ano yung fit ng taste nila. Kasi sasabihin naman ng mga boss kung ano yung Bagay sa branding, kung ano yung fit para sa tao, kung ano yung... And for the album. Lalo na magiging first album kasi namin to. Oo. As in very first. So, talagang mas meticulous sila sa pagpili ng songs. Meet halfway So, talagang gets namin kung bakit hinihindian ang songs. And mas ginagamit namin siya to work harder para mas magandang song yung ma-produce namin. Tama yan. Trusting the process. Totoo. Tsaka isang beses lang kayo pwedeng makagawa ng first album. At yung first album, dun talaga i-judge kasi. Make or break, di ba? Make or break talaga eh. Tapos di ba yung mga... Walang pressure. Na-pressure. Parang na-pressure nga. Na-pressure. Ngayon lang kasi namin narinig, make or break pala ang first album. Totoo, di ba? Like, kunyari, Lauryn Hill. Sobrang ganda ng first album ni Lauryn. Voted #1 album, ang debut album ni Lauryn Hill, outside the Fugees. Yung The Miseducation of Lauryn Hill, na sobrang tagal niya bago na nasundan. Kasi grabe yung first album niya. Yung, parang yung second album niya, yun yung medyo hindi naging maganda yung reception. Yes. #2 ang Thriller ni Michael Jackson. So, walang pressure. Walang pressure. Uy, Kinabahan Jagged Little Pill. Jagged Little Pill, Ni yes. Alanis Alanis. Morissette. Ultra Electromagnetic Pop ng Eraserhead. Yun yung mga first album na. Pero yun nga, yung sinasabi lang namin, okay yun, na you take your time. Taking your time, trusting your the time. process. Parang normal naman yun, parang, labas na tayo. There's no pressure like no pressure. Ano dun sa mga nagawa nyo na mga nasulat nyo ng mga kanta or ginagawa nyo ngayon yung pinaka-proud kayo or gusto nyo nang marinig ng lahat? Actually, yung akin, very fit siya sa kung anong topic natin ngayon, situationship. Oh. Yes. Kasi parang hindi siya sigurado kung gugustuhin mo pa ba or hindi na ba dapat. Parang ganun. Actually, sinulat ko siya kasi parang ang daming ang kabataan ngayon yung nakakaranas ng situationship. So, it's more of a song for them. And lalo na dun sa mga nag-iisip ng kung ano ba tayo. Ganyan talaga yung mga ka-generation ko. Guess the title. Guess the title. Guess the title. What's the title? Okay na to. Okay na to. Ganda. Oo, ganda. Kasi yun pala talaga yung title, no? Title. Pag may nakitang okay na to, from JP. JP's version.
Yung sa akin, I'm really excited and proud of a song that I wrote. Nung lock-in pa, hindi ko alam na bubuo pa kami ng album nung time nito. Originally, we just wrote it in a lock-in and it was the most heartfelt song I've ever wrote. Like, as in the first time, I was imagining myself as a little girl the first time I've been hurt and nilagay ko sa song. Umiiyak pa ako when writing this song. And then, the reason why I'm excited, kasi I got to work with a really great writer din to add his perspective on the song. Oh my God, sino? Yes, a songwriter that we really love. Yes, kilala ng nakakarami. Michael Ogie Alcacid. Jackson. Initials. Singer-songwriter. Girl? May apelyido ba siya? Opo, wala. Madonna? Known for being a great songwriter. Yes, especially sa mga hugot songs na ito. Yes. And Yeng? Yeng. I'm not gonna say anything. No. Sorry na. May apelido si Yeng. Ano? Youngster. Si KZ? May apelido si KZ. Babae. Babae. Mamaya tutukan natin sa labas ng mga Sino yan? When So we katulong mo siya nagsulat. rewrite of that Okay, original okay. draft, then when we co-wrote the song ulit, parang naging therapy session. Like, naging therapy session talaga siya. Yun yung maganda kapag nagsusulat talaga parang either song, tula, or pelikula. Para siyang therapy. Parang I unloaded Experience. trauma in that song. Okay ka na? Okay ka lang? Pag na-release na yung album, Guess the title. Okay pa ba ako? Yung isa, okay na to. Okay pa ba ako? Anong Sa'yo, title sa'yo, ano AJ. kanya? okay. Yung sa akin, talks about secret animosity among friends. Oh, animosity. Animosity, Kung sino man yung mga ganyan, magbago Yes, na yes. kayo. Tsaka lalo na, sinulat ko to kasi sobrang abundant. We have a thesaurus here. yung kumbaga ba, ang crab mentality sa Pilipinas, sobrang kilala ng kilala. So, pero ito, yung title ay meron siyang negative connotation. So, Pero, Parang bilib na bilib siya dun sa mga sinasabi niya. Nasasabi niya baka di tayo word. matapos dito ha. Parang bawal abundant, sasabihin. parang ngayon nyo lang narinig yun. Sorry. Connotation. Connotation. Sorry na, AJ. Sorry na. yung title yan, negative yung title, pero yung mismong body ng lyrics. Hindi ko na kaya Hindi na niya napigilan. Isa pa. yung katawan ng lyrics, parang yung body niya. Tinagalog tuloy. Tagalog na lang. Paano siya, positive at nakaka-uplift. Ganon. Uplift. Keratin. Anong title? Guess the title. Sa'yo na to. Sorry, may tatlo na. Tsaka ang ganda kasi parang may about love, may about friendship. Yes. Pero ilan yung target nyo na songs sa isang sa album nyo? So far kasi ngayon wala pang concrete number of songs na meron. Kasi gusto lang namin talaga kasi doon pa namin i-check. Record and Yes. do a bunch of songs and then pili. Pili. Pero sana makarami talaga. Yes. Ang sinasabi na namin siya ngayon kasi gusto naming matuloy na talaga to. Yes. 18 songs? 22. 22, oo. Para saan pang ano? Parang Dapat ang pag 8 lang nilabas nyo, gawin nyo ng G8 yan. Gawin yung G22 tapos 8 lang kanta. Or G3. Tigis-tigis ang kanta lang. Nag-give up na. Nakaka-excite yan. Oo. Sana pero feeling ko wag nyo nga ipilit. No? Parang i-enjoy nyo lang yung process. Coming from a singer-songwriter. Yes. Kasi yung mentor ko talaga si Kuya Ogie. Kuya, isang hanggang dito ako dyan. Last ano yung album or group na tingin yun yung i-aspire yung first Achieve. album? Oo. Personally, gusto ko yung album ni Jenny as a solo siya. Kasi napakita niya talaga doon yung... Magsusolo ka? Hindi. Iba yung takeaway. Gusto ko yung... Solo? Wala pang first album. Nag-solo na. Iba yung ini-enough niya sa'yo. Bigla na patingin. Jen! Announcement pala to. Ito na pala yun, guys. Doon. Hindi, pero ayun, napakita niya rin kasi kung sino yung tamang kakolab. And then, also, napakita niya yung iba't ibang meanings and genre din ng sa mga songs. So, it's really a nice album for me. Para sa akin hindi lang isang album, albums siya.
Kasi yung SB19, yung pagkakadugtong-dugtong nung bawat album nila, may kwento eh. Hindi lang basta release nung album. From yung pagtatag, simula't wakas, merong magkakakonekta siya. So yung storyline at makikita mo talaga yung versatility. Parang nagpipigil siya eh. Makikita mo talaga yung versatility. Kailangan may post talaga siya eh. Versatility. Props to me! Pinipigilan niya ulitin. Ganda. Taray. Wala pa silang first album pero naisip na. Oh, meron na siyang 10 albums in mind. Also, I'd like to add like trios like Destiny's Child and TLC kasi they really showcase how amazing a trio can sound with the different harmonies and the types of music that they can push through. And now that we are in a new generation, we can add our own flavor and taste. Ganda. Taste! Nadamay na. Ang ganda, So to expound TLC. on what I said, yes, I think really pushing the power of a trio as well. Our goal was to really expand our creativity and to use our experiences in life para mabuo itong album with inspiration syempre of others, but we wanted to be as genuine and as original as we can. And as much as possible, if ever na may collab, mahanap namin yung tamang tao kung sino yung i-collab for that song. Thank you to everyone who was patient with us. Ay, so may mga collab nga. Oh, invite nyo na sila sa future album nyo. Ayun guys, abangan nyo po ang G22's first album at ginagawa na namin best talaga namin para ma-release tong album na to. So guys, abangan nyo yan. We're really working hard on it. Really working hard. Invite nyo na sila sa mga social media accounts. Yes, saan kayo mga ma-follow? gig, mga kung ano-ano. Please follow us po sa mga social medias namin at G22 Official. Yes, dyan niyo po malalaman ang mga kaganapan namin this September at sa mga susunod pa po na buwan. Thank you so much. Yeah, syempre maraming salamat ang Walang Kwentang Podcast for having us. Yes, talagang sobrang saya dito. It's an honor. A privilege. Sa 650,000 765,000. Okay, maraming salamat po sa panonood. Yes. Hindi tayo nag-asya sa Philippine Arena, kaya ngayon nandito tayo. Thank you. Yes. Congrats, guys! Congrats. Galing naman nila. Napagod ako. Oo. So sana pag ilo-launch nyo na yung album nyo, dapat bumalik kayo dito. Yes. Pag may concert, album, at kapag magbe-break up. Dito lahat. Exclusively. Yes, exclusive dito. Sumakit ulo ko. Mag-outro Ano na, yan. So sa mga branch yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. If you like this episode, subscribe sa Ang Walang Kwentang channel sa YouTube and sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. We release a new episode every Monday and Thursday, 8 p.m. kapag on time kami. Feeling ko kami dapat yung i-aspire nyo. Parang kahit hindi on time. Basta may nilalabas. May nilabas? Oo. Tsaka thank you rin sa mga nasa Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan. Yes. Yun guys, Yun. thank you so much Thank you guys. Thank you mga for ka-ML. supporting us. Taray! Thank you. Bye-bye. Bye guys! Bye everyone!